A good evening mga ate at kuya. Ito po ang inyong kuya sa batas, si Attorney Mox. So, ipa ko ha, marami tayong pag-uusapan o kan lang. I'll just make it short. Okay? So, yun, I passed the bar exam, no? So, pumasa po tayo nung December 2023. Pasensya na, medyo pinagpapawisan. Huwag kayong magalala. But anyway, simulan na po natin ating first segment. So, medyo mahaba-haba. So, simulan na po natin, my bar journey. Yung bar journey po natin. Of course naman, nakita natin yung mga videos. Actually, hindi yung complete eh. A little bit topics about sa ating journey. Actually, mahaba-haba eh. Pero, of course, I'm willing to to talk about my bar journey. Kasi syempre, baka makatulong to sa ating mga kapwa magte-take ng exam. Just to make sure lang. I-check ko muna guys ha. Yung so, yung sound pala. Objection hearsay. Kasi pinapakinggan ko, no? Baka may mga sound sa likod. Okay, so anyway, again, good evening mga ate at kuya. Ito yung kuya sa batas po, si Attorney Mox. Ako po ay isang tao lang. Anyway, so we're going to start our bar journey, no? It started when I was in 2013. Kakatapos ko lang yun, nakapasa ako ng civil service, tapos of course as a business ad, sabi ko I want to go back to sabi ni Papa, bumalik ka sa pag-aaral, no, kasi business ad lang naman ako, although civil service. Sabi niya mag-law ka. So syempre ako naman willing naman ako na gano'n kasi wala naman akong masyadong ginagawa. I take the law school sa Mindanao State University. Kaya yun, sa pool, nakapasok ako. Then, yun, ups and downs, hindi naman ako matalino. May mga tres, gano'n. Merong nakakados naman ako. But it's actually good. It's actually good na nakapasa. Then here comes 2018. 2018, may mga nangyayari. Like yung mga Marawi seats at saka yung mga pandemic. So to make things short, nag-take si Mrs. Pumunta kami ng Manila, then nag-take yung Mrs. ko, nakapasa yung Mrs. ko 2020, thankfully ito 2019 nakapasa siya. Then we are back in square one. Kailangan naming mag-work. So nag-work si Mrs. Ganon. So I have to stay, no, during the course of my bar journey. Sabi ko sa misis ko nung nasa law school, kasi asawa ko na si misis, soon, magiging kasama natin sa podcast. Sabi niya sa akin, sabi ko, gusto kong mag-abroad. Sabi niya, tapusin mo na yung law school mo. Nakatapos ako, nakagraduate ako. Then, naging abogado naman siya. Sabi ko, mag-focus ako sa work. Ayan. So, sabi ko, mag-focus sa work. Yung nag-focus naman sa work. Nag-focus na naman ako sa work. Sabi ni Mrs., mag-take ka ng bar. So, 2020 hanggang 2023, 3 years in the making, no? Naka-decide na kami. Ayan. Nag-decide kami. 2022 pala. After 3 years ata, something. So, after 2 to 3 years, that is 2022, that was Justice Kagiwa, no, as the bar chair. So, nag-take ako ng bar exam. Wala akong alam. 2021, nag-study ako, ups and downs, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Then, come to the point na ako na mag-give up. And here comes 2022, nag-aaral ako. So, mga things na nangyari sa akin when I was in the 2022 is, yung anak ko nag-aaral sa public school. So, kasi gusto namin talaga ma-engage yung anak namin sa environment ng school. Kasi yung anak ko kasi masyadong nakulong sa pandemic. Ayan. So, sa public school, nung nag-public school yung anak ko, sa labas ako. Nag-aaral ako sa Jollibee, kumakain na sa Jollibee, nag-aaral ako sa Jollibee. Nag-aaral din ako sa McDonald's, may pera.
Kailangan kumakayo tayo sa online job. Tapos, Pisonet, yan, sa Pisonet. Sa Pisonet din, nag-aaral din ako sa Pisonet. Then, basta may usapang pagkain, doon ako. Then, at night naman, may online job naman ako, mga somewhere around 10. So, ang oras ko lang, napakalit lang yung oras ko. That being said, my 2022 bar exam is not that very focused. Hindi ako masyadong focused doon. Kasi, of course, naisip ko yung pamilya ko. Hindi ako handa. Wala akong napag-aralan. Imagine nyo, 3 years na akong simula 2018, 19, 2021. 4 years. Saka pa ako nag-review. Ang dami yung mga bago. So, Sir Mox, paano ba? Ano bang ang nagbibigay sa'yo ng motivations para para mag-push? Of course, gumasto si Mrs. Less than 20,000 na baril. Di ka magsiseryoso doon, 20,000. Nakakakonsensya yun. Then second, prayers, of course, prayers. Pero ang hirap kasi mag-catch up kasi 4 years. I've been absent for 4 years. I was focused in online job, nagsha-shoutcasting ako sa mga kilala ko. Alam ko, sa comment sections, yung mga kilala ko dyan, mga nagka-shoutcast ako sa laro. Kumikita naman ako. Saka yung may mga mentor din ako na nagtumulong siya sa shoutcast sa online. So parang masyado ako na-engage doon. I was just looking forward to have money. So after that, naisip ko is yun, parang gusto ni Mrs. mag-take ako ng bar. So yun, 2022, nag-aral lang ako sa makakaya ko. Hindi talaga siya buo. Hindi siya buo. Basta lang may time ako, ako. Hindi ka na nag-shout. May magbasa ng comment. Sige na, magbasa ako. May na ako magbasa ng comment. So, ayun. Then, take ako ng bar. At the same time, nag-shoutcast ako ng event. Siyempre, may kitaan din sa shoutcast sa online job. So, tuloy-tuloy lang. Yun. Then, umabot yung 8 days before bar exam. Kasi dapat sana 1 month. Syempre, daming ginagawa. Hanggang naging 8 days na lang. Imagine nyo, 30 days na usapan namin ni Mrs. 30 days dapat nasa Cagayan de Oro na ako, naka-ready, nakapostura na ako doon, nakatira na ako doon sa binabayaran kong for rent doon, na transient in. From 30 days, naging 8 days na lang yung natitira. So, syempre, call pa rin. Wala, nag-aaral pa rin ako, inaantok ako, ganon. And naiiyak ako. Like, I really wanna go home. Mimiss ko yung anak ko. Si Mrs. nahihirapan siyang mag-alaga. Of course, parang kumbaga, it's like, we do that immediately. May plano kami, pero kulang pa yung oras eh. Nag-aaral ako, ganon. Then, there comes the bar exam. Ayan. Ito yung mga bar exam. Dumating na tayo sa bar exam. Sa bar exam, ano kwento sa bar exam? Okay, first day. Ayan. Hindi ko makakalimutan yung nangyari po sa akin sa first day ko sa bar exam. Kasi, first day ko, I was actually prepared with all the gamit, with the IDs, with the bag, with all the suits. Tinatawag ako pa si Mrs. I arrived at Ateneo, Xavier University, Cagayan. Pumunta na ako sa gate. Una, nakalimutan ko yung COVID-19 ko na ID, yung parang pass ko, COVID-19, basta yung yung vaccine, yung parang vaccine card, yun. Bumalik ako. Because of course, these people was like looking at me. Ala, na-disqualify. Alam mo, hiyang-hiya na ako. Kinuha ko naman yung vaccine card. Pagpunta ko sa gate, kailangan na naman ng government ID. Wala na naman akong ID. Pabalik na naman ako. I swear to God, grabe. Hiyang-hiya ako. Tinitingnan ako ng mga tao. Lahat pumapasok sa local testing center. Ako, palabas. Palabas ako. My goodness, nakakahiya. I swear, tinitingnan ako. Syempre, yung damit ko pa doon, MSU. Syempre, tinatago ko yung ID kasi baka makita na, kaya ito na-disqualified. Oh my goodness. Super hiyang-hiya na ako kasi pinagpapawisan na ako. From 4:30, kasi mahaba yung lakaran.
mula sa highway, kailangan mo maglakad papasok. Wala, hindi ka pwedeng magsakay ng sasakyan. Bawal 'yun. Pupunta doon sa school. From 4:30 na pumasok na ako doon, I swear natapos ko yung pabalik-balik ko na vaccine card at saka yung government ID. 7:40. Bali, kumbaga 20 minutes lang yung pag-aaral ko kasi naubos yung oras ko pabalik-balik. So that's my worst. Exam ako, whatever it is. Okay. Second po na exam day. Sa second exam day naman, sabi ko handang-handa na ako. Ilalagay ko na doon sa backpack ko yung parang envelope, parang case ko kasi wala akong backpack, wala akong nabili. Malas talaga yung 2022. Box card at saka yung government ID. Tatandaan nyo kailangan nyo yan. Vaccine card kung required ba yan. Not really sure sa upcoming mga bar exam. Saka yung government ID nyo, make sure yung government ID kunin nyo na. Pwede nyo magdala din kayo ng mga salapi kasi malay nyo kailangan nyo ng mga coins kasi malay nyo baka pag umuwi kayo or whatever it is. Basta, yun. Lagay ko na dun. Pagpunta ko sa local testing center, okay na. Wala na, pasok na ako dire-diretso. Anong nakalimutan ko? Yung lunch ko. My goodness. Yung lunch ko na naman, nakalimutan ko. Ano bang dala ko? Isang apple na nakasingit lang doon sa envelope at saka yung cup na tinupi-tupi ko na Jollibee. Kasi sabi ko, meron palang dispenser sa loob. Yung dispenser sa loob. Yun lang kinain ko, gutom na ako. Wala akong candy, wala akong candy, wala akong XO na yung coffee, wala. Wala talaga, zero. Wala. So, syempre, yun, nagutom ako. Gutom na talaga ako. Paglabas, munta kagad ako sa Jollibee, kumain na talaga ako. Second day. By the way, apat yung araw, no? 4 bar exams sa 2022. Okay, sa third day na naman, eto. Third day, inanda ko na, nilagay ko na yung pagkain, sabi ko, focus, pagkain, aral, vaccine card, government card. Ano ang nangyari sa akin sa third day? Na-flat na naman yung sasakyan ko. O, di ba? Galing! So, na-flat yung sasakyan ko nung pag-uwi ko. So, grabe, that is actually parang, syempre, pag August ata yun, is parang somewhere around, nakalimutan ko, August ba yun? October ba yun? Basta, malapit na siya sa Pasko na siya. Parang 3 months na Pasko. Syempre, ako, banat ako ng banat. Nakita nyo sa video ko, banat ako ng banat talaga. Di ako marunong mag-jack. Kasi ang dilim. Super ang dilim. So, syempre, kailangan ko ng flashlight. Buti may dumating na Food Panda. Parang sabi niya, night shift siya. Sabi niya, tulungan kita. Tabangan natin ka, cancer. Yun talaga. Syempre, nabalik ko yung sasakyan ko. Umuulan pa sa oras na yon. So, bale, 6 p.m. ako natapos kasi talagang sinagad ko talaga yung aking bar exam. Nakauwi ako sa bahay ng mga around 9 kasi traffic pa sa Cagayan kasi time na yun pauwi na. Siyempre, ang hirap talaga ng buhay nun. Nakita nyo sa video ko yung dumi-dumi yung parang yung sa knee side ko dito sa tuhod ko. Kasi ang dumi-dumi ko. That's actually worst. Super worst. At 3 days worst. On the 4th day, wala na akong problema. So, kumain ako, ganon. Actually, maliit lang yung issue sa 4th day. Pero ang nakakatawa lang sa 4th day, nung lunch, kumain ako ng 15 minutes na may prayers kami. As a Muslim, may prayer sa side. Nag-pray ako, nagising ako, nag-ring. Maliliit pa ako, buti narinig ko pa yung ring. So, of course, syempre, yun. With regards naman sa pag-aaral naman, of course, I really did my best. I really did my best to study, pero nakulangan talaga ako ng pansin. Nakulangan talaga ako. There are many topics, there are many things happen, pero nag-aral talaga ako. Marami pa akong nakulangan sa review because, of course, naninibaguhan lang ako. For 4 years, parang nanibago lahat yung mundo ko sa pag-aral. Tapos, dumating yung IBP. That is February, IBP 50. That is actually in Davao. Sabi ni Mrs. sumama ka sa akin. IBP 50 is actually a summit
para sa convention. Lahat ng mga abogado sa buong Pilipinas pupunta sa Davao. Ganun. Tapos, syempre, di pa ako nakapasa doon. So, actually, I want to insert that kasi talagang importante talaga yan. Okay. So, yun. Yun. Ang nangyari is, limutan ko. Yung IBP, so, nainggit ako. Nainggit ako. Alam mo, nakaupo ko sa gilid. These people was actually nakalinya lang sila. Yung mga abogado, yung misis ko nakalinya din. So, actually, yung nasa upuan ako, alam mo, nakatingin ako doon. So, it's really painful on my side. Na syempre, nakikita ko, alam mo, yung inggit talaga ako. I really want to become part of them. I really want to become part of them. Kumain kami ni Mrs. last day of our IBP 50, yung mga abogado. So, umuwi na kami. Una, paiyak ako doon nung kumakain. You can see in the video. Hindi ko alam yun na talagang pinicture ako ni Mrs. Nakita ko lang nung sinerch ko to be next ni Mrs. Umiyak ako doon. Ang iniyakan ko doon, I really want to become a lawyer talaga. At hindi siya really want to become a lawyer. I want to be a lawyer, not become. Anyway, yung IBP 50, Integrated Bar 50, tapos na dumating yung bar result. Now, to make things short, hindi pa lumabas sa screen, nakuha na ni Mrs. sa some good source na hindi ako pumasa. Inag ako ni Mrs. So, syempre, of course, ako stand, hindi ako umiyak. Kasi hindi ko alam anong reaction ko. Iyak ba ako? Gagalit ba ako? Masasad ba ako? Hindi ko lang talaga alam. Then, here, the night comes. Around mga 10 a.m. sa gabi. Doon bumuhos yung luha ko, iyak ako ng iyak, ganon. Kasi super naiiyak talaga ako, ganon. Then after yun, umiyak ako after 3 days na nagmaala MMK, nag-usap kami ni Mrs. So, part of my wife's in my journey, my wife is actually one of my good advisor. Sabi niya sa akin, patatagin mo, patibayin mo ang iyong panalangin. Yung panalangin. Ang panalangin ko ay sana ay makapasa ako. So, ano bang pagdadasal? Ayan. Pagdadasal. At saka yung may sinasabi kami na tahajjud. Tawag ko doon confidential prayers. Kung may confidential fund, may confidential prayers sa midnight. Tinuloy-tuloy ko talaga yun. Another thing is, yung tatay ko, sabi ni Papa, positive. Kung nakapag-aral ka sa 2022, i-continue sa 2023 kasi fresh pa sa utak mo. Then, mga kapatid ko, kaya mo yan kuya. Kaya mo pa yan si mama. Mama ko umiyak eh. Sabi ng mama ko, kaya basta tansyahin mo kung gusto mo talaga mag-take. Ako naman on my part, I was having this so-called feeling na alam mo yung parang kumbaga pumasok sa utak ko yung atat na akong mag-aral. So kumbaga example, if you have like ako video gamer ako. So alam mo yung parang there's a video game. Tapos Super Mario, bagong release yung Super Mario. So of course gusto ko siyang tapusin. Yung ganong feeling, that kind of feeling na parang gusto kong maglaro. So, ganun yung parang naging feelings ko na parang gusto ko talagang laruin talaga. Parang gusto kong mag-aral. And also, I erase the factor, again, this is my opinion I erase the factor na I do this for my family. I do this for my wife. I do this for my kids. I do this for my father, mother, in-laws, relatives. I did not do it for them. I did it. I want to do it for me. For me. Kasi pag sa iba kasi, I feel ko is, kumbaga, if di ko makuha yung pangarap nila, okay lang sa akin. Pero ako, kung gusto ko talaga, kailangan kong gawin. Kasi gusto ko nga Gusto kong, example, I want to finish this game of par. So, nag-aral ako. As you can see the video, nag-aaral ako dito. This is my setup. Ito setup ko. Si Mrs. Nagsisend siya sa akin ng mga questions sa bar. Tapos pag may mga decided cases siya sa office, pinapasit down niya ako, nag-ask siya sa akin ng question. I mean, love, meron akong case ganito ganyan. So syempre ako naman, syempre na interested ako. Parang she is actually want to involve me with the law. Pag may mga cases, sabi niya, love, merong issue, anong kaso dito ganyan. Kahit alam naman hindi naman kailangan nyo, but yun ang kagandahan din ng may kasama ka. You have a partner that has the same profession as you. Kasi she's a lawyer. So,
pwede niyang gamitin yung ang posisyon niya, yung mga alam niya para sa akin. So, aral ako ng aral, ganun. Then, I changed from 8 days, di ba? 8 days yung aking first bar exam. From 2023 naman, that is Hernando Bar. Yan, kay si Justice Hernando. Siya naman is, ginawa ko is 23 or 30 days kung kakayanin ko. Pero ako pa 23 days ata yun. 23 days before bar exam, pumunta na ako doon. So, this is actually one of the most important for my bar journey. Very important to, especially sa mga tips natin sa magtitake ng board exam, magtitake ng bar exam. Again, hindi po ako matalino guys ha. Hindi ako matalino, hindi ako mahilig mag-aral. As in, gusto ko lang video game. Gusto ko laro. Pero, syempre, ginamit ko yung concept na I want to play a video game, but this time, I want to study the bar. Parang ganun na lang yung mindset ko. I go to the Davao. Davao naman, yung local testing center na naman namin. Ang nangyari na naman is, nasa Davao ako. So, ano mga pinaggagawa ko sa Davao? Prayers. Ito yung maganda. When I feel like I'm tired already. Alam mo yung may One Piece na bagong episode, may Netflix na gusto kong panoorin, may mga movies na mga bago. Ang sarap magpahinga. Lalo na pag masyadong pagod ka na magbasa, you really want to sleep. Gusto mo na talaga matulog. Pero, dahil gusto mong mag-aral, ang ginawa ko, mag-pray. So, when you pray, when I pray, nawawala yung evil temptation to watch video, watch movies. Kasi pag nagpa-pray ka, parang, alam mo yung parang nagka-cleanse yung utak mo, makakapag-aral ka. Yung ginagawa ko, I always pray. Diba? I always pray, I always pray, I always pray. Pag hindi ko na kaya, matutulog ako. Yun lang, that's first. Next is, there was one lawyer in sa VLC na sabi niya, sa kanya daw, she is a 2008 ata na bar top notcher, 2008 top notcher. Although bawal siya, pero sabi niya, kung malakas kang kumain, kalimutan mo na yung diet, kumain ka na kumain. Ako, stress eater ako. So, the only way for me to study pa hindi ako makatulog is, I have to eat. Eat. Kakain ako, ganun. Si Mrs. mabait eh. Bibigay si Mrs. ng pagkain eh. Siya, lalo na pag Food Panda, siyempre, sa Jollibee, burger, siyempre, minsan lumalabas pa ako. Basta lang may makain ako. Yun, wala. I really don't care about my, para makapag-aral ako. What else? Then, there comes to the point na hindi mo naman talaga kailangan, pwede kumakain ka ng kumakain. Naisip ko naman is going to the mosque, simbahan, no? So, every Friday, may simbahan na malayo kasi Davao eh. So, ginagawa ko is from my place, malapit sa Coastal Road, pupunta ako doon sa Duterte Public School. So, pag pumunta ako, I'm trying to walk, hinahike ko yun mula sa bahay papunta doon, 30 minutes. Ginawa ko is, I'm trying to listen, pinapakinggan ko yung mga bar forecast. Yung alam ko, example, titingnan ko yung natapos na review, yung parang naka-recorded na 30 minutes, lalakarin ko. While I'm walking, pinapakinggan ko siya. Mainit siya, pero at least hindi ako inaantok. Ako doon sa simbahan, magpa-pray ako, after prayers, pabalik na naman ako. Ganun, naglalakad ako as in yung paa ko parang nagkaroon ng pasa kasi nakachinelas ako eh. Ang sakit talaga kasi lakarin ko. That's one of the key takeaways. That's actually every Friday. Another thing naman is nanigurado na naman ako. Sabi ko, what if kung hindi ko alam yung location nung bar exam sa Ateneo? Ginawa ko na naman, maglakad na naman ako ulit. Mahaba yun. It's about remedial law. Kailangan pumasok sa utak ko yung remedial. It's very, very important kasi yun eh. Isa sa mga kumbaga fino-focusan sa bar exam is yung remedial law. Ang ginawa ko is nilakad ko mula bahay papunta sa local testing center sa Ateneo de Davao. Imagine nyo, Coastal Road sa mga Davao dyan Coastal Road doon sa malapit sa Pampang, sa Dalampasigan. Doon sa parang yung bagong kalsada sa Davao, papunta doon sa Ateneo Senior High. Tapos, nung napuntahan ko doon, may kinuha ako na parcel sa LBC, sa SM. Pimunta naman, nilakad ko naman sa LBC.
Tapos nilakad ko pauwi na naman. That is 10 kilometers to be exact. That is 3 hours. Nilakad ko 3 hours, nilakad ko 3 hours. Anong ginawa ko doon? Just to listen the remedial law. Imagine I was actually thinking, di ko pinagyayabang yun. I think my point there is that since I am a stout sleeper ba? Antukin? Ano tawag doon? Ang tawag doon? Basta sleeper ba? Basta antukin. Since ako ay antukin na tao, hindi naman pwede kain ka ng kain kasi mabubusog ka. Pag mabubusog ka, aantukin ka pa rin. So, ganun pa rin. Wala ka rin matatakas. So, maglakad na lang ako. So, pinapakinggan ko the remedial law. Pinapakinggan ko, inaaral ko, iniintindi ko. Maganda kasi yung time na yun sa Villasis kasi, si Sir Kit Dean Villasis, ang ginagawa niya, number 1, blah, 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 blah. Number 2, blah, blah, blah. So, ang parang sa utak ko, parang nakabulit yung sinasabi niya, parang nabibilang ko kung anong mga point of view niya. Ito, number 1, number 2. So, nilakad ko for 3 hours. Nagkapasa na naman ang paa ko. Tapos, syempre, nagkapasa siya. So, yung may tubig, so, binutasan ko talaga. Yung talagang may tubig nga lang. Hindi siya nana. So, syempre, masakit. Pero at least, nakapag-aral naman ako. Paggabi, puta ko, kape. Uminom ako ng kape. Ganun. Pagkain naman, sardinas, tuna. So, yung time na yun kasi, wala nang oras magluto eh. At saka, maubos yung pera ko kasi food panda ako ng food panda. Anyway, yun. Pagkatapos nun, natutulog ako 2 a.m. in the morning. Kung hindi ko kaya, hanggang alas 10 or hanggang alas 12. Inaantok ako sa mga bar review, but I try to stay my butt to the review. Kahit inaantok ako, nakapikit lang ako. Ang ginagawa ko, pinapaandar ko yung webcam ko, nakikita yung mukha ko. Hindi ako makapikit kasi naiisip ko, baka tinitingnan ako ng bar review. So, syempre, kailangan nakadilat mata ko. Ginagawa ko, nakikinig ako, ganito, ganyan. Tapos, nagtatanong ako ng mga alam ko, sa syllabus, pag may mga hindi doon mga labas, walang nagtatanong talaga ako. Sabi ko, sir, in the syllabus, sir, meron po dito na bla 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 bla. Ina-clarify ko lang yun. Nakatulong din po sa akin yun, yung may syllabus, pero hindi na-explain ng reviewer, pero, kinlarify ko para i-explain niya. So, in-explain niya, gano'n. So, nag-aral ako. Okay. So, yun. Nakapag-aral ako with all the things, gano'n. Hindi na ako nagsasakyan. So, syempre, kailangan. Direction. Okay. So, bar exam days. Yung bar exam days, to clarify, hindi pala 4 days. Yung bar exam pala namin is 3 araw lang pala. Pero sunod-sunod. So, sunod-sunod yung bar exam namin. First take, okay naman. Second take, third take. Mahirap yung exam. Pero I just want to insert this. One of my 2022 bar exam sa legal forms is how to create a legal document which is deed of absolute sale. Hindi ko nasagot yon nung 2022 kasi wala na akong oras. Sabi ko nga sa inyo, 8 days lang yung pagpunta ko sa Cagayan. Yun lang yung time ko nakafocus ako kasi pag nasa bahay ako, inaalagaan ko yung anak ko, nagtutulungan kami ni Mrs. Siyempre, kailangan ko rin tulungan sarili ko. Nag-work ako kasi everything I had to do sa bahay. So, of course, nung nandun ako sa Cagayan, tinigil ko yung mga trabaho ko. So, I can focus myself. Anyway, yung deed of absolute sale, na-fail ako doon. Alam ko na-fail ako sa deed of absolute sale sa 2022. Ang inaisip ko is, pag-aralan ko siya, baka lang lumabas siya sa 2023. At anong nangyari? Remedial law, that is 3rd day. Pag 3rd day, syempre, medyo exhausted ka na. Uwi na ako. Gusto ko nang umuwi. Tapos, remedial law, then umabot legal forms. Syempre, inisip ko, kailangan masagot ko to kasi na-fail ako last year. Anong nakita ko doon sa legal forms? The one and only, the deed of absolute sale. Siyempre, ako, napangiti ako, sabi ko, yari ka sa akin. Susulat ko talaga, as in with all the spaces, with all the capital letters, as in talagang, alam mo yung parang hindi ka naman galit, pero gusto mo talagang magribansa. I-rematch kita. As in, ganun. So, point ko doon is, wag nyo kalimutan yung previous na mga topics. So, wag nyo kalimutan. Makakatulong yun. So, yun ang pinukusan ko, yun ang lumabas,
Yun ang sinagot ko with all the space, with all the grabe as in space with grabe sinenter ko pa. Sinenter ko pa as in grabe para sabi ko gusto ko manigurado. Sa lahat ng mga tanong at least yun pa naman sigurado ako kasi syempre inaral ko eh. Yung kumbaga yung sasama ng loob ko sa 2022, dinala ko siya sa 2023. Ayun. Tinuloy ko na. So tinuloy ko. Syempre, marami kang makikita sa labas. Noong 2022, yung misis ko, hindi siya sumalubong sa akin. Umuwi ako ng mag-isa. Mainit, napagod, wala. 2023, hindi ko in-expect, I just want to share this to you, ano yung mga help ng emotional support. Okay, this is actually emotional support. Sabi ko, ang hirap, super hirap. Syempre, kahit alam ko yung di absolute say, bakit? Sigurado ka ba sa iba? O nga, sure ako doon, pero sigurado ka ba sa iba? Yun ang tanong. Siyempre, ako kukuhan din ako doon, na-demoralize din kasi ako doon. Although, wala na. Ika nga ng isang mga reviewers, ng mga attorney, sabi niya, yung sama ng loob mo, ilabas mo siya pagkatapos mong mag-take ng bar. So, siyempre, ilabas ko na sama ng loob kasi sabi ko, wala na, baka ma-fail na naman ako. God, Allah, please, let me pass. Paglabas ko, ang asawa ko, mastermind, na mamlano din. Siyempre, nakita ko daw yung mga tao, congratulations! Siyempre ako, bakit? Hindi naman ako nagpakilala sa mga tao, tatago lang ako. Nakita ko si Mama. Good. Ito na, congratulations, Kuya Mox. Makita nyo lang sa page ko. Siyempre ako natuwa din ako doon. Ganun pala ang feeling na mayroong emotional support. Hindi ako napaiyak pero natuwa ako. At saka natuwa pa ako kasi nakita ko yung anak ko. I really hug my son. I really hug my dad. I really hug my mom. Tawag ko misis ko. Natawa yung misis ko. Napaiyak din yung misis ko. At saka kumain na kami ng biryani. Sarap ng biryani kayo. Oy! Shoutout sa Habeli King. Okay, so yun. Fast forward. Yung sa bar exam, nakita niyo na. Pag uwi ko, actually, basta may nangyari, galing ako ng Marawi, punta ako ng Cotabato, hindi kami nag-usap ni Mrs. Umiyak ako ng umiyak the last hour of the final result. Sa bar result. Umiyak ako hanggang sa nakatulog ako. Then, ginising ako. Sabi ni Mrs., pag hindi kita ginisingin, alam na. Pag ginising kita, pasado ka. Natulog ako. Siyempre ako, umiyak ako. Sa pagbuhos ng iyak ko, na nagdadasal ako, please God, papasahin mo na ako kasi hindi ko na kaya. Ang hirap mag-aral, lalo na pag tatay ka, gusto mo mag-breadwinner, may mga anak ka, may asawa ka na. Of course, lalaki pa ako, so gusto ko, I take the pride that being a man, being a husband, being a father, should be the breadwinner of the family. Kahit hindi ko kaya talaga totally, pero kailangan talagang ako pumasa ako. Nagpa-pray talaga ako, grabe, hanggang sa napapaluha na ako, hanggang sa sumakit ang ulo ko, hanggang sa nakatulog ako sa sakit ng ulo ko. Ginising ako ni Mrs. Sabi ni Mrs. sa akin, love, pumasa ka, umiiyak siya. Ang nangyari sa akin, pumasa ka. Sabi ko, sa utak ko, we. Sabi ko, we. Sa utak ko lang, we, parang niloloko mo lang ako. Masyado ka. Tapos, ayun yung feeling na pinipilit niya ako. Sabi ako, hindi ko alam. Ayokong ngumiti kasi baka nananaginip lang ako. Parang gusto kong ngumiti. Wag. Pag ngumiti ako, baka magising ko sa katotohanan, fail lang pala ako. So, doon, titingnan ko yung misis, natagal din na may nag-text sa akin. Congratulations. Doon ako napaiyak. Yung dami, nag-congratulations. Ako, umiiyak ako, as in totally umiiyak ako, like, iyak ako ng iyak, kasi syempre, wala na, feel ko, this is reality, dito pala panaginip. So, nag-pray ako. Sabi ni Mrs., mag-pray ka na. Ako mag-pray, kasi sa amin kasi, sa mga Muslims, actually, kahit sino naman, di ba? You have to think the supernatural, no? The God, mighty God. So, yun, pinasalamatan ko, Allah, thank you so much. Alhamdulillah. Salamat kasi pumasa ako. Umiyak ako ng umiyak hanggang sa sumakit na naman ang ulo ko. Ganun talaga. Sobrang saya. Sumakit din ang ulo. So, iyak ako ng iyak. Ganun. So, happy ako. Happy. So, okay. So, talagang it's actually a good experience for me na I want to share.
Pero, this time around, masasabi ko, it's one hell of a ride. One heaven of a ride. Okay. So, our next segment is, actually, next one is, my bar tips. Yan. Ito yung bar tips ko with regards to kasi marami akong masyadong mahaba ang aking kwento. So, ang bar tips ko bar tips. The bar tips is, first of all, prayers. Yung prayers kasi, very important yan sa sarili mo. Whenever you pray, example, di ba pag when you're study, napapagod ka. You want to find something. Eat. You want to play video games. You want to gala. You want to play video games, gala, cellphone, Facebook, Netflix, anime, kung ano naman dyan, kung ano pa dyan. Pero once that you pray, yung utak mo parang kumbaga cleansing, malilinis sa utak mo yung ganong temptation at makakapag-aral ka. Parang kumbaga nahimasmasan ka, parang ganon. So makakapag-aral ka. So whenever you feel like you're tired, pray. Whenever you feel like you cannot, hindi pumapasok sa utak mo, you pray. You pray and you pray and you pray and you pray and you pray. Yun lang yung masasabi ko. Next. Kung hindi mo naman kaya naman, kung ikaw ay antukin, katulad ko, try to do something na beneficial sa'yo. On my part, naglalakad ako. Malay nyo, baka naglalakad. Exercise din yun, no? Lalakad ka, tapos nakikinig ka. Feel mo, parang ang bida-bida. parang movie star. Ako, hindi naman ako movie star. Init-init ka sa Davao. Super! Sandamakmak na init. So, syempre, nilalakad ko. Nakapag-aral ako. Next, actually, hindi ko ma-advise yung pagkain. Pero gusto nyo pagkain, bahala kayo. Pwede kayong kumain. Pero light lang. Light. What else? Make sure that you're make sure that kung may make sure to reach out your special loved ones. In my case, I always call my wife. I talk to my wife. Parang finocus ko lang yung sarili ko sa asawa ko. Kasi parang iniisip ko, ayoko nang isama yung mga iba't ibang mga entities kasi mas lalo ko mapapressure. So if you have like loved ones, like yung mama mo, fokusan mo lang siya. Para kumbaga, when you feel like you want to talk somebody, you are talking to somebody, at least one. Kasi kung maraming kausap. Tapos, masakit man to sa akin, pero I'll be honest with you. Huwag kayong mag-take ng bar exam or PRC board exam or magti-take kayo ng isang exam na may kasama kayo. Mag-solo kayo. Mag-solo. Independent, no? Kasi pag solo ka, wala kang kausap. Makakapag-aral ka. Medyo kuwan ka lang, mapapraning ka lang. Kasi sa oras ko, ginagawa ni Mrs. Tinatawagan ko siya yung pumipigil sa akin. Tama na, mag-aral ka na. Siyempre, gusto ko siya kausapin. Wala na akong makausap. Mausap ko lang, yung kilikili ko na lang. So, wala. So, ano gagawin mo? Wala. Makakapag-aral, wala akong kausap. So, that is also a good thing. Mag-solo ka. Kasi para wala ka ng chance na to talk with somebody else. Alright? Next one is, preparation, no? 3 days, ilagay mo na yung mga gamit, ilagay mo sa gilid para hindi mo na makalimutan. Yung pagkain, make sure lang yung pagkain is yun lang yung problema mo lang on the last day. Then what else? Positive, yun. Be positive. Ang sa akin naman sa positive, kino-cover kasi ng puso mo kasi pag natatakot ka, masyado kang takot, positive ka lang, kabahan ka because of adrenaline rush, pero positive ka lang. Wag mong ipasok sa utak mo, mafe-fail ako. Kasi mafe-fail ka talaga. So kung ipa-positive mo, ang isipin mo lang, Bismillah, in the name of the God, in the name of Allah, kailangan kong tapusin to. So of course, mahirap. Pero yung utak mo, I had to answer. Kasi pag pumasok sa isipan mo, negative o matatakot, tendencies makakalimutan mo lahat. Next, doon sa bar exam. This is my last bar tips. Sa bar exam. Ang bar exam right now, hindi po sulat. Again po, no, sana tuloy-tuloy na po. Sana po, no, big shoutout po kay Chief Justice Gesmundo, Bar Chair Lopez, Bar Chair, former Bar Chair Sir Hernando. Computer na po ngayon. Computer na po, ha. Hindi na po sulat, ha.
computer na po. So, ang tiniteknik ko doon is 20 questions siya. So, sana 20 questions din sa upcoming mga bar exams. So, 20 questions on long time namin. Ang ginagawa ko is from 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hanggang 20. Ang ginagawa ko, binabasa ko yung question. Again, rule of law, golden rule. Golden or thumb rule. Golden or thumb rule? Nagsasabi ko. Basta, golden rule. Ang golden rule is basahin mo yung question. Kasi minsan, yung binibigay na facts or problem, yung sa tanong, malayo, hindi sila magkatugma. So, nabasa ko yung question. Pag mabasa ko yung question na related doon sa taas, babasahin ko yung taas, yung problema. After yung problems, okay na. Number 1, ang gagawin ko, pag hindi ako sasagot, ilalagay ko lang yung sagot doon. Example, yung first example, ito. Panto, hindi ito kasama sa Constitution, 1987 Constitution. Isusulat ko, expression unius est exclusio alterius. When one is not included, shall be excluded. Okay, number 2 na naman ako. Basahin ko naman yung question, basahin ko naman yung facts. Kwanto, possible to, inisip ko. Kwanto, Article 3, Bill of Rights, unreasonable searches and seizures. Tatype ko naman doon. Next naman, number 3 naman. So, ganun. Kinukuha ko lang yung mga main answers ko. Yung parang keywords ko doon. 1 to 20. Boom! Tapos na. Balik na naman ako sa number 1. So, syempre, meron ng mga key concept na hindi ko na makalimutan. So, from that concept, gumagawa na ako ng draft. From number 1, draft, ipapasok ko yung expression unius est exclusio alterius. Minsan papalitan ko kasi mukhang idadagdag ko pa to. Blah, 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 blah. Draft lang yun So, may mga wrong spelling. Basta lang, itatype ko lang siya. Yung trip ko lang na pag-usapan. Blah, 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 blah. Expression unius exclusio. Number 2, blah, 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 blah. Ipapasok ko yung key concept, blah, blah. Hanggang 20. Boom, tapos na naman. Balik na naman ako. Round 3. Number 1, aayusin ko na siya. Kumbaga grammatical error, the spacing, the words that delivered, yung mga paulit-ulit, mga repetitive words, yung sakto na mga paggamit na sentences, ganon. Take note tayo paggamit ng sentences sabi ng ating mga bar reviewer. Hindi ako magaling talaga, pero sabi ng mga bar reviewer is kailangan maala abogado style 'yon. Brief and concise, hindi po boxer short, Brief and concise. Kumbaga maala abogado daw yung pagsagot mo. Kumbaga, kunwari, abogado. Abogado ka talaga. So, magsulat ka pang abogado. So, syempre, 1, 2, 3, 20, boom, tapos na naman. So, naayos ko na naman siya. Balik na naman ako ng 1. Sa 1 na naman, titingnan ko naman kung may mga gusto kong ipalit ng mga letters, mga words. Isip ko dito, sabi ko, therefore, yung number 1, therefore, number 2, therefore. Palitan ko to. Thus, ito, hence, gano'n, mga gano'n. So, yun. So, ginagawa ko yun. So, parang hanggang sa, parang 1 to 20, 1 to 20, 1 to 20, 1 to 20. Pag may mga maghirapan di ko masagot, nililive ko ng blank. After that, parang kumbaga, from 1 to 20 ang style ko. So, from the first round, yung key concept. Second round is yung drafting of the words or the paragraph or the answers. 3 is corrections of grammatical sentences. 4 is the spelling. And 5th, and so on and so forth. So, yun. Sana makatulong yun. Very, very important yun. But, at the end of the day, after your prayers, sabi nila, kalimutan nyo yan. Ako naman, I pray. I eat. Kumain ako ng masarap na pagkain. Like, pagkatapos nun, kakain talaga ako. Bahala kayo dyan. Pagkatapos, kakain talaga ako. Pagkatapos kumain, aral na naman ako ulit. Kasi, nung time kasi, wala na kasing oras eh. They say that after yung mga passers, sabi nila is, once the bar is finished, you sleep. Ako, I cannot sleep. What I do is, I study. Kasi kumbaga, mabilis ng takbo ko eh. So, mag-aral na ako. As long as you don't think that you're gonna fail. Okay? So, yun. So, I think that's it for my bar tips, no? Don't worry, itong videos na to, we will shorten this. Short lang natin to. Sooner or later. Now, tapos na po tayo sa ating bar journey. Tapos na rin po tayo sa bar tips ko. We are now going to move to my special segment. Char lang. Okay, so related loss tayo.
Related loss po tayo, ladies and gentlemen. Ako po, by the way, just to give you a point of view, ako po ay shoutcaster. I'm a shoutcaster sa Players Unknown Battleground Mobile. So, para akong commentator sa NBA. So, what I noticed is, marami ang nai-scam, marami ang naluloko, marami ang nahahack. Ayan. So, gusto kong pagtuunan ng pansin with regards to the loss regarding sa mga social media. Mga best topic dito is, for example, may binili ako sa online, tapos pinadalan ko ng pera, tapos hindi binigay sa akin yung item, may kaso po ba doon, sir? Meron. Ikalawa, sir, hinak po yung PC ko. Kilala mo ba ng hack? Opo. May kaso ba? Opo, merong kaso yan. Next, sir, nagpirma ang aking kaibigan, pumirma ang aking kaibigan na magtatrabaho sa akin, pero inindyan ako. Inindyan ako. May kaso ba siya? Yes, may kaso yan. Next, sir, minura po ako, sir, ng kaibigan ko. Ang tanong, na-screenshot mo ba yung usapan ninyo? Opo. Sir, makakasuhan ba gamit yung screenshot? Pwede. So, ano ba ang mga applicable laws dito? Yun ang pag-usapan po natin, no? Guys, huwag po kayong umalis kasi talagang very important to sa inyo. Lalong-lalo na dyan sa mahilig sa buy and sell ng mga bugos buyer. Pwede kayong makasuhan yung mga bugos buyer na yan. Ikalawa, yung mga bumibili sa online, yung mga bumibili ng mga electronic coins or account, binibenta tapos hindi naman. Next, sa shoutcasting ko naman, yung mga nagpapa-event, tapos tinatakasan. Alam nyo na yan, yung mga kasama ko dyan sa fanbase ko sa Sir Mox natin, yung 70,000, hindi ko na i-mention yung pangalan niya. Sa mga iba't ibang mga hindi nagbabayad or mga financier kuno, pero at the end of the day, hindi po sila nagbabayad ng kanilang obligation. Okay? Very important yan. So, ano pa? Hacking, yung nag-hack din. Alright? So anyway, let us start, no? Let us start. Related loss. Unahin po muna natin. Online job. Start muna tayo sa online job. Ayan. So, sa online job, paano ba makakasigurado na magtatrabaho ang virtual assistant mo? So, very, na to, very, sabotable, or very understandable. So, ito example po ng virtual assistant contract agreement ko po sa previous ko last year na work ko, sa boss ko. No? Idol ko talaga yung boss ko. So, para ganito kontrata. So, siya sa US, ako sa Pilipinas. So, pinapirma niya ako through online. Right? So, ito yung signature certificate namin. Ginamit namin yung PandaDoc. May mga meron mga online na sa pirma. Sir, baka hindi ko po pirma yan, sir. Does it matter? The important thing is that you sign the contract. So, when you sign the contract online, pwede kang kasuhan yan. Pwede kang kasuhan yan. So, ano po ang masuggest nyo? Siyempre, masyadong technical kasi of course, sa civil code naman is meron tayong sinasabi na the obligations and contract, no? Lalo na yung sa contract, no? Alam niyo yung COC, di ba? Yung sa COC is, special pinaka-important sa COC is hindi, hindi actually yung consideration object, the meeting of the minds. The meeting of the minds. At syempre, to meet the minds, kailangan mo ng something na object, something na overt act na nagpirma siya. So, katulad nito, example lang, balik lang natin. So, as you can see, makita natin, virtual assistant contract agreement, hanggang dito lang. Walang pirma. So, nung pinirmahan ko, yung papel niya, pinirmahan niya yung papel niya, kung lokohin niya ako, pwede ko siyang kasuhan. Right? Kung lokohin ko siya, pwede niya akong kasuhan. Sir, paano ba ang layo-layo? Pwede pa rin kasuhan yan. For example, kung siya sa US, ako sa Pilipinas, pwede siyang mag-file ng case. Okay? Pwede siyang mag-file ng case. Kasi ito, connected to kasi sa agency dito sa Pilipinas. So, pwede yun. Pwede yun. On the other hand naman, there are also laws, actually technical na to. Pero yes, possible na pwede mo rin kasuhan siya sa labas, okay, through international laws, okay? So meron tayong ayoko muna mag-deal muna diyan kasi medyo technical na yan. Okay? So again, rule of law, kailangan mo pong
kailangan nyo po ng kontrata. Pero hindi ibig sabihin guys na yung kontrata ay simple yung kontrata is para lang sa employment ha. Pwede din buy and sell. Ayan. Or example, magpapa-event. May event na parang laro, Mobile Legends, ganun. Pwede kayo mag-agreement. Tapos papirmahin nyo sa online. Hindi makakatakas yan, men. Hindi na makakatakas. So next topic, no? Electronic Commerce Act or RA 8792. Ano ba ang ibig sabihin ng 8792? No, ito favorite to. Kung sinong ito sikat, meron ako isisingit dito na sikat. But anyway, a little bit information. Ang tawag dito, ang covered po ng RA 8792, Electronic Commerce Act, basta batas yan, is yung e-documents or e-doc or ED or electronic data message. Pagkapares lang yan, basta tandaan nyo, e-doc, EDM, e-documents, basta electronic document. Ano ba ang e-document or electronic data message, no? A little bit facts na under RA 8792 para at least medyo meron tayo basis. Section 6, legal recognition of electronic data message. Information shall not be denied validity or enforceability solely on the ground that it is in the form of an electronic data message purporting to give rise to such legal effect or that it is merely incorporated by reference in that electronic data message. Section 7, legal recognition of electronic documents. Electronic documents shall have the legal effect, validity, or enforceability as any other document or legal right. Ibig sabihin, dito sa batas ng RA 8792, kahit kwan yan, screenshot man yan sa online na hindi nakasulat sa papel, ay pwede po siyang gamiting ebidensya. Pwede siyang maging, hindi siya ebidensya, meron siyang legal effect. Kumbaga, legit. Ayan. Kumbaga, totoo, valid. Di porket nakikita nyo lang sa screen, okay na yun. Hindi. Pwede yun, it can be an evidence against you kung pwede mo yung gamitin yung ebidensya. Next is ito yung categories, bibilisan ko lang ha. Ito yung categories, no? Computer stored generated docs. Ayan, yung mga PDF ninyo. Ayan, pwede yan. Mga information files ninyo dyan sa loob ng PC ninyo. Ayan, yung mga pinagtatago nyo sa mga folder nyo. Bahala kayo dyan. Okay? Next is website data. Website data naman is yung mga, no offense ha, yung mga ano? Alam mo yung mga gumagawa ng mga kalokohan ng mga message. Ayokong banggit yung mga pangalan. Pero alam mo yung mga nagka-critics sa mga artista. Pwede sila dyan dito sa e-docs. Kasi syempre kung may ginawa silang bad things doon, may sinabi sila doon na makakasama sa reputation ng isang artista, isang tao, pwede kaso yun. Kasi yung e-docs, ang point ko dito sa RA 8792 is that kung ano yung nakikita niyo sa screen, kahit hindi man siya nakalagay sa papel or hindi siya object na hahawakan, basta ma-screenshot nyo lang or makopya nyo siya, pwede nyo siyang gamitin ebidensya na pangkaso. Pwedeng papile ng kaso. So, website data. Next is email. So, of course, normal email. Social media communication posting. Ayan, yung mga keyboard warriors dyan, yung mga hilig po dyan, mag-post dyan. Please ha, ingat-ingatan yung mga post nyo ha, kasi pwede yung maging ebidensya against you. Pwede porket nagpo-post kayo, tapos hindi kayo makakasuhan, definitely pwede po kayong makasuhan under or through RA 8792. Ingat-ingat po sa pag-post ng social media. Yung mga mahihiling mag-post ng kung ano-ano. Lalo na yung mga, alam mo yung it's minumura, ganon. Pinapahiya. Okay. Social media communication post. Facebook Messenger, pwede din yan. Okay, mamaya pag-usapan pa natin yan. Next is text messages. Okay, sabotable na yan. Sabotable or understandable. Next is sa e-docs, yung audio, video, photographic evidence recorded electronically. Pag-usapan natin. But anyway, magsimula muna tayo dito. Ito, Facebook Messenger. Ito, nakuha ko lang to sa usapan namin sa laro. So, ito, pwede po to na magamit na evidence. Ito, screenshot, pwede yan. Ayan. Messenger yan, ha. Number 2. Ayan. Ito, sikat na sikat to, no? Alam nyo na to. Itong the 299 pesos
news. Diba? So, pwede din ang kaso yan. Post yan, ha? Pwede ikaso yan, lalo na pag ma-identify yung tao. Pwede yan. Pwede ikaso yan, no? Pwede ikaso yan. Lalo na pag napapahiya na, sobra-sobra na. Kumbaga, sobra pa sa nahubaran. Pwede yan. Ganito, the happy engagement ring kuno. Basta whatever, wala na akong wakoy LDH. Next is email. So, mga ganito. Email, ayan. Pwede din yan. Basta screenshot nyo na lang, pwede yan. Na pwede nyo igawing ebidensya. Especially pag may usapan kayo, tapos umuo siya, kahit social media posting or email, tapos pwede mo siyang pilitin, pwede yun. Example, biling ko sa mo 1 million. Sige, kunin mo ganito, ganyan. Tapos parang proven sa email na talagang may karapatan ka. Pwede mong gamitin yun. Pwede mong gamitin yun na ebidensya. Tol, email tol, may usapan tayo. Kayo, be very, very careful when you reply. Di porket hindi kayo nakikita, hindi kayo makakasuhan. Makakasuhan po kayo, guys. Now, question. Yung spamming ba? Yung pag-i-spam. Mahilig po mga spammers, no? Ano yung spam? Yung, alam mo yung nare-receive nyo na dito sa cellphone? Yung dito, magbabasa ako dito ng mga walang kwentang mga message. Yung alam mo yung spam? Yung spam. Ito, spam. Ito ba? May mga katulad dito, hindi nyo kasi makita eh. Recruit ka, review, easily earn high income, 3,100 pesos. Isa naman, inimbitahan mo ang isang kaibigan na mag-recharge, ang iyong kaibigan makakuha ng 200. Contact ph177.tv. Ito naman, ito ba? Sa Christmas Carnival, ang mga bagong KKBE users ay makakuha ng 155 pesos pamamagitan ng recharging ng 155, 1 times turnover, 2SJ9, blah blah blah. Basta, yun, mga spam yun. Ang tanong, ang spam ba ay violation sa law? Di ba dapat tokan bawal? Kasi istorbo sila eh. At saka mga fake, mga peke, di ba? Masyado silang peke. Ang tanong ngayon is spamming illegal. Spamming, pag spam ba, illegal ba yan? Kailangan na ba i-turn down yan? Kasi istorbo sa cellphone eh. Message, wala namang kwenta. Alam niyo na yung spamming. Yung spamming is parang nag-send ka ng random. Yung nag-send sila ng random kung ano na yung sinisend. Minsan, pag sumali ka dito, mananalo ka ng 1 milyon. This is Attorney Mox, nanalo ka ng 10,000 pesos. Contact me. I am blah 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 blah. Wala ka namang sinalihan naman na event. Ba't ka nakuha ng 10,000? Mga spammers yun. Random yun, nag-send yun ng mga message. Okay, ang spamming ba illegal? Question. According sa case ni Dicini versus the Secretary of Justice, 2014 case to. Search ko lang to it found out that Section 4C3 restricted freedom of expression by prohibiting the unsolicited transmission of commercial communication such as spam. Section 19 was found to violate the rights against unreasonable search and seizures, which give the government the authority to restrict or block access to computer data without a judicial warrant. Ibig sabihin, ang spamming ay still pa rin legal. Legal pa rin siya. My goodness, legal pa rin siya. Gusto ko mag-comment dito, pero make sense naman eh. Legally speaking, may point naman siya. Sabi ng Korte Suprema, ay pag pinagbawalan mo yung spamming, parang binigyan mo yung government ng kapangyarihan na mag-block ng kung sino-sino man lang. Kailangan pa rin daw ng judicial warrant. Yung mga warrant, yung mga warrant, kuha ka lang na warrant sa court para pigilan sila. Mga injunction, pwede din yung kung may kaso naman na kailangan ng warrant of arrest or search warrant. So kailangan pa rin daw, dumaan pa rin daw sa legal process, di ba? Due process of law, di ba? Due process of law, legal process. Dami-dami ng papuntahan, no? Pero ibig sabihin, spamming is still legal. Kasi sabi ng Supreme Court sa Dicini versus the Secretary of Justice, still pa rin ang spam ay hindi pa rin bawal sa mata ng batas. Okay, usap tayo, chats. Ayan. Itong chats naman,
Alam niyo ang chats. Yan. Yung mga mahilig po dyan sa mag-chat. Example, text messages, Facebook Messenger, email conversation. Bilisan ko lang to guys. Alam ko, bored na kayo. Text messages, Facebook Messenger, email conversations, social media chat, social media post, conversation, dating app, similar conversation app. Again guys, uulitin ko yung mga conversation nyo sa mga chat, ingat-ingat po dyan kasi the moment na ma-screenshot yan, pwede yung ebidensya laban-laban sa'yo. Bawal na bawal kang mangmura, bawal na bawal kang manginsulto, manglait, ganon. Kumbaga, ingatan mo yung daliri mo, alang ang bibig mo. So yun, text messages. Next is documentary evidence. Documentary evidence, bilisan ko lang to. Sa documentary evidence naman, according sa rules of court, kuha lang tayo ng basis. Kasi baka isipin na, nagsasalita lang ako dito, wala naman akong basis. Bilisan ko lang. Section 2, yung documentary evidence daw, which is yung yung documents daw, as evidence consisting of writing or any material containing letters, words, numbers, figures, symbols, or other modes of written expression offered as proof of their contents. Ibig sabihin, ebidensya po yung mga documents na may mga sulat, may letter, may words, may numbers, may mga figures, may mga symbols. Ang documentary evidence, kasali na rin yan yung mga computer-generated. Social mga media post, yung mga conversation nyo sa online, messenger, email, social media post, kasali po sa documentary evidence. Again, be careful of what you do. Be careful to what you do. Be careful to what you do sa pagpo-post at galaw-galaw sa social media. Kasi pwede kayong makasuwat. Be good. Diba? Pag walang kaso, walang problema. Next, usapan natin ephemeral. Ito naman, ang ephemeral naman is example. Ito, mas maganda to. Nag-chat ako kay Mrs. Sabi ko kay Mrs., Love, kumuha ko ng pera sa'yo, pinambili ko ng burger. Ayan. Siyempre, yung burger worth 10,000 pesos. Siyempre, Gordon Ramsay burger daw yun. So, nag-usap kami ni Mrs. Nagalit si Mrs. Ganon. Dinilit ko. Ayun, dinilit ko. Wala, patay. Wala na record si Mrs. Tawag doon, ephemeral electronic communication. Ibig sabihin, it refers to phone talks, text messages, chat room sessions, streaming audio, streaming video, and other electronic forms of communication, the evidence of which is not recorded or retained. So, sir, paano ba yung magagamit na evidence? Ayan. Paano ba yan? Nawala na Meron po tayong chance po dyan, no? Katulad nito. Text messages are electronic documents which are covered by the best evidence rule. Hence, yung testimony or transcript of their doc contents can be introduced provided predicate is late. Ibig sabihin, under the case sa State versus Espiritu, sabi daw dito is, basta lang na kayang, parang kayang mabigay na proof ni Mrs. na yun ang pinag-usapan namin sa testimony niya or sa kahit anumang transcript of their contents, mahanap niya ng paraan na kahit hindi man niya na screenshot, pero ma-prove niya na may pinag-usapan kami, pwede yun under ephemeral electronic communication. Kaya kayo dyan na nang didelete ng mga messages, hindi kayo makakatakas sa mga kalokohan nyo. Pwede din kayong makasuhan dyan. So yung mga magte-text kayo ng iba-backdoor niyo yung mga mahal nyo sa buhay kasi gusto niyo nang maghanap ng, alam mo na, fishes in the sea. Pwede kayong mahabol ng ephemeral electronic communication. Makakasuhan din kayo, kahit nag-delete kayo, mahanap din yan, no? Kaibigan niyo yung Facebook, sabi mo, anong dinilit ni Sir Mox? Kasi mukhang may niloloko, may pinagtatago-tago dito. At saka nga pala, every messages, example dito sa Poco or sa iPhone, huwag nyo kakalimutan na pag nag-delete kayo ng messages or mga photos, merong trash na for 30 days saka mawawala sa cellphone mo. Tandaan yan, meron yan. Hanapin nyo. Lalo sa iPhone, nakita ko yung one time. Nag-delete ako ng isang picture ko, nakita ko sa trash. 30 days pang antayin bago matanggal yun. Diba? Next. Isa ko lang. Medyo mahaba ng usapan natin. Text messages which are deleted are ephemeral electronic communication. Text messages unless na isa-save mo. Diba? Dati kasi hindi masave mo, masave. That was in the case, that was in the point of law in prior to 2012. Tapos sabi niya, it is opined that they remain to be electronic documents but subject to original document rule. Ibig sabihin, kailangan mo pa rin i-proof sa testimony or kahit anumang ebidensya.
Kahit na wala. Again, ephemeral electronic communication, yung mga pinang-delete nyo ng mga messages or mga messages ninyo o usapan ninyo na hindi naka-record, pwede pa rin po yan maikasok sa inyo. Kaya again, be good. Kahit akala nyo o hindi naka-record, wala kayo dyan. Next, notarization yun. Ito nagpapanotarize. Ayun. Sir Mox, may bibenta akong bahay. Nasa Amerika siya. Ako magpipirma. Siyempre, pag lawyers may chance magpirma, magpanotarize. Let's say for example, pwede ako magnotarize. Pwede ko bang kunin yung papel niya? Pwede kong ipanotarize dito, like electronic, katulad ng ito, no? I'm going to go back. Dito. Kaya ko bang gawin to sa notarization? Pwede ba? Pwede. Pwede ba yan? Sige, malapit na tayo, mga kapatid, kuya, ate, no? Isa ko lang to. Alam ko, gutom na tayo. Sige. Notarization of documents via electronic. According sa isang post ng CC Law Office, no? Big shoutout sa kanila, credits sa kanila ito. Electronic notarization of documents, there are certain contracts that must be appear in public documents. Ibig sabihin, pwede. Pero exception is mayroong mga kontrata na kailangan talagang i-public document. Ibig sabihin, kailangan isulat. Kailangan nasa papel, okay? Katulad ng document ng executive or acknowledged before notary public, katulad ng deed of sale, yan, bibenta kayo, mga deed of mortgage, no? Yung mga mortgage, chattel mortgage, yan, mga kailangan yan ng mga public document. So, meron, pero meron din mga kontrata na hindi talaga pwedeng magpanotarize electronically, okay? So, ano ba ang, para sa Sir Mox, opinion na perma na lang. I-perma na lang, i-public document na, wag lang notarize na lang para sure. To be valid or bind the third persons. The E-Commerce Act provides that Supreme Court may adopt the use of electronic notarization system. Sabi niya, may, pwede. Pwede ibig sabihin, absolute. May mga subject for, basta sinasabi ko, pwede ba? Pwede. Pero may mga kontrata na hindi talaga pwedeng electronic. Okay. Next. Isa ko lang ha. The rules of electronic evidence also provides that a document electronically notarized in accordance with the rules promulgated by the Supreme Court shall be considered as public document approved as a notarial document under the rules of court. Ibig sabihin, kung pwede siya sa Supreme Court or sa rules na mag-notarize ka ng electronic, basta pwede lang siya ha. Hindi siya kasali sa exception, pwede nyo po siyang gamitin na ebidensya, documentary evidence. Okay? Next, bilisan lang natin to. While Supreme Court has issued the rules for remote notarization, it has yet to issue the pertinent rules for the electronic notarization documents. Big shoutout sa Sisip Salazar Hernandez at Gat Maitan. Law Office. Okay, ibig sabihin dito, wala pang rules pa ang binigay na concrete rules ang Supreme Court para magbigay ng remote notarization. So, abang-abangan natin yan. Pag lumabas to, I will personally create another set of videos sa electronic notarization. Okay, next, lipat naman tayo dito. Sounds. Dito naman sa sounds and audio recording. Oh, di ba kanina sinabi ko usap-usapan. O dito naman this time yung mga sound, audio recording, yung mga nagre-record. Yan, yung mga alam ko maraming mahilig diyan ngayon, no? Mas maganda pag binibideo, may sound, may audio, may recording. Eto. Pwede ba to na documentary evidence? Kasi document eh. Mindset. Sir, yung sound ba at saka audio at saka recording ay pasok sa documentary evidence, mukhang documents tapos sound. Dito sa rules of law, sabi nila, ang documentary evidence consists of writings and recordings and sounds. Tingnan nyo lang, dalawa yan, yung red. Recording at saka. Ibig sabihin, ang recording ay consist ng letters, numbers, and the equivalent recorded in any manner. Saka, hence, a recording of conversation, speech, and other oral communication is considered documentary evidence. Ibig sabihin, pag meron kayong usapan na hindi mo siya mapirma, hindi naman kayo nag-usap sa social media, harap-harapan kayo, record mo. Record na natin. Record na natin. Pwede yon na ebidensya na may pinag-usapan kayo. Hindi siya pwede magmamaang-mangan doon. Stig! Next, isa lang natin. A recording of a non-verbal sound, gunshot, pew, 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 is also considered a documentary evidence. Ibig sabihin, may mga barilan, yung sound na nahulog yung poste, dumating yung hipo-hipo, narinig nyo nagkamehameha si San Goku, pwede po yan.
non-verbal sound, mga gunshots yan. Pwede po yung documentary evidence. Again, record. Kaya ngayon, sikat na sikat ngayon yung mga binibidyo. Road rage, yung isa naman is yung police na nangungutong, hindi siya police, enforcer, nangungutong, correction, saka yung kunwari enforcer, yung sabi niya, kung daw siya member, tas yung middle finger na yung sabi niya, ganun. Ano yun? Basta yun na yun. Pwede yun. Non-verbal. Okay. Next, basis na naman tayo, no? Rule 11 sa Rules of Electronic Evidence. Section 1, yung itong mga red lang, basahin natin. Yung audio at saka video and similar evidences like photographic, mga picture-picture, shall be shown, acts shall be admissible provided it shall be shown, presented, or displayed to the court and shall be identified, explained, or authenticated by the person who made the recording or by some other persons competent to testify in the accuracy thereof. Ibig sabihin, kung merong audio, merong video at sa photographer, yung may-ari doon na nakapag-record is kailangan po i-authenticate, kailangan ma-identify yon nung gumawa ng record na yon doon sa before the court. No, ipapakita yun sa court, syempre may testify. Sure ka ba na ikaw nag-record dito? Opo, ayan ganito. There was one case decided by Supreme Court na sa bar exam din lumabas din yon, hindi ko alam kung sa 2020-2023, which is to give you like a concrete example. CCTV. Yung CCTV nakatutok doon ata sa isang area, tapos parang crime scene. Correct, basta kung yun. Ang ginawa nun, yung isang bata, kumuha siya ng kopya doon sa CCTV camera. Ang tanong, pag pinreset ba yung CCTV na yon, magiging legit ba yon? Or valid? Yes, valid yung provide na yung bata ang magte-testify na ako po ang kumuha po dyan. Ako po ang kumopya po dyan. Ako po ang nag-duplicate po dyan. At ako po ang naglagay dyan sa cassette. Basta yun na yun. Ibig sabihin, yung audio, video at saka mga photographer niyan, pwede yan pong gamitin as an evidence, no? Ebidensya, panlaban sa'yo. Panlaban sa ating mga katunggali. Provided na kailangan i-testify, magte-testify, i-authenticate nung may-ari, yung kumuha, o nag-picture, nag-video, o nag-kopya. O next, pictures and photography. Tatlo na lang. Tapos magtatapos na tayo. Pictures, no? Again, dito sa FRE, no? Photographic means, photograph means a photographic image or equivalent stored in any form, offered as proof of their contents. Photographs. Ang photographs include still pictures, yung static na mga picture ninyo sa pina-upload nyo yung sa DP ninyo. Stored images, X-ray films. Yun yung mga maluma, yung parang yung negative. At saka motion pictures. Ibig sabihin na motion pictures, pag photograph, pasok na po dyan yung video. Okay? Under sa Rule 130, sa 2020 Rules of Court, Section 2 sa Rule 130, pag sinabing photograph, kasali na po yung video. Okay? Okay. Last, hacking. Yung mga hackers na yan. Ano ba ang mga hackers, boss? Hackers po, ito. Ang hacking po natin is under RA 10175, Cybercrime Prevention Act of 2012. Ayan. May kaso po dyan, sir. Of course, may kaso. No? Sabi sa Section 4, System Interference, intentional alteration of reckless hindering or interference with the functioning of a computer or computer network by imputing, paglagay, transmitting, pag-transmit, damage, pagsira, delete, pagsira ulit or pag-delete, pag-erase, deterioration, pagbaba ng kalidad, altering, ibahin, suppressing, itatago, or basta itatago, suppressing ba yun? Program, electronic document, electronic data message without the right, walang karapatan, or walang otoridad, including introduction, transmission of viruses. Okay, ibig sabihin dito, hacking pa rin po ang mga naglagay ng virus. Right? So, I think, yun. Dami ko sinasabi, ang haba-haba ng sinasabi. So, yun po, no? Maraming salamat sa mga nanonood, no? Medyo napahaba ata yung usapan natin. But anyway, salamat po sa mga nanonood. We are going to shorten this. So, sa mga nagko-comment, babasa lang tayo ng comment, no? Bago tayo mamaalam. Marami tayong magbasa pero manatabunan, no? Big shoutout po yung mga sa mga before, hindi ko na nabasa, no? Puko TV, shoutout.
Hanisa Langko, congrats Kuya Mox, thank you. SJ Yusuf Pinsan, Nao, congrats, super worth it, lahat ng pinagdaanan, super inspiring. Soren, Yahoo Gaming, what's up bro? Integrated Bar of the Philippines, KMDG, congratulations, thank you. OG Makadasyo, pare, go, Sir Mox, oil. Joey B, Sir Shin, hello po, congrats Sir Mox. Gamer Shoutcaster sa gabi, lawyer sa umaga. Thank you love, asawa ko yan, lawyer. Malapit ko na siyang ipapodcast. Sa Faisal Kali, classmate niya sa high school, salam to you bro. Same time men, kain para di mantok. Yes, ati mama, I love you. Ayla, kay Daddy Mox, hello anak. Ampay, sleepyhead yun. Tama. Ardia, mashallah, kuya, idol. Di ko yung idol. Emil, mamang, hello, what's up? Mashallah. Lake, hello ma'am. Hello madam. Positive manifestation. Yeah. Norsaida Bangon, I'm watching you. Oh. I'm watching you. RC Resh, mashallah pinsan. Yan, thank you. Saino din. Hello kapatid, Mubarak attorney. Objection your honor. What? Junaid, adult attorney. Pets. Tita, attorney Mox, pa-discount salam. So, wala pa nga akong notarization. Yusuf Abdullah, salam attorney Mox, more power sa inyo attorney. Thank you. And Jamila, mashallah. So, maraming salamat guys. Thank you so much for having me on board dito sa ating first episode podcast po natin. Next week, that is third week, meron po tayong incoming po na podcast na ipopost ko after this event. Ladies and gentlemen po, ang kapartner ko po, basta makikita nila, ipopost ko lang sa page. Pre-recorded version yun, pero this one is a live, so we are actually testing. Maraming salamat po, and sana po ay nag-enjoy po kayo. Magkita-kita pa rin po tayo sa next podcast po natin with other lawyers at saka expert. Hinahimay-himay lang po natin. This is yung maraming salamat mga ate at kuya. Ito yung kuya nyo sa batas, Attorney Mox or Sir Mox or Kuya Mox. Kasabing, paalam sa inyo, always pray and love your wife. Wife or mahal sa buhay. Bye!